Hello mga mamin sir, may turo ako sa inyong technique no, kung paano palakasin ang ating D2 modem na nabili, no? So ipapakita muna natin yung mga gagamitin natin na sa ganun is mapalakas natin yung ating D2 modem. So ito yung kailangan natin mga mamin sir para palakasin ang ating D2 na modem. So una, itong open line na modem. At yung pangalawa, itong ating regular SIM. Yan. So yung pangatlo is syempre kailangan natin ng external antenna, no? So mabibili nyo po ito mga mamin sir, itong connector na SMA, no, sa Shopee, no? So ipapakita muna natin itong ating dito na modem. So meron na po siyang kasamang SIM. So yung SIM niya mga mamin sir is meron po siyang free na unlimited internet 4G 5G, no? Pero hindi muna natin to gagamitin. So una, ang gagawin natin mga mamin sir, syempre itatry natin i-speed test mamaya, at saka gagamitan natin ng Huawei Manager, no? Gamit itong ating open line na modem. So ngayon lalagyan na natin siya ng SIM, at yung kanyang external antenna is hindi muna natin ilalagay. So i-try muna natin mga mamin sir kung ilang Mbps ba yung kaya niyang makukuha. So lagay na natin. So lalagyan na natin ng power adapter mga mamin sir. Yan. So hintayin lang natin na magkaroon ng signal. So yan mga mamin sir, no? Meron na po siyang signal, no? So try natin makakonect, and then try na rin natin na mag-speed test kung malakas ba yung signal ng ating D2 modem. Yan mga mamin sir, no? Connected po tayo sa D2 Wi-Fi. So try nating mag speed test mga mamin sir. Yan. Mamaya makikita natin mga mamin sir yung difference ng mayroong external antenna at walang external antenna, no? So first speed test natin mga mamin sir is 6.5 Mbps, at saka yung upload niya is 4.77. So medyo mababa ang kanyang Mbps. So try naman nating mag second speed test mga mamin sir. Kung napapansin nyo mga mamin sir is bumaba masyado yung kanyang Mbps, na, at saka yung kanyang upload is 2.52 Mbps lang, no? So yan mga mamin sir, ito po yung resulta ng ating signal dito sa ating dito na modem na wala pong nakalagay na external antenna. So ang gagawin naman natin mga mamin sir na fix is gagamit tayo ng open line na modem. Nang sa ganun is mapalakas natin yung ating dito na modem. So una, ang gagawin natin syempre ililipat natin yung SIM card dito sa ating open line na modem, and then ilalagay natin syempre yung ating external antenna, at gagamit na tayo dito ng Huawei Manager at saka speed test. Pagkatapos niyan mga mamin sir is ililipat na po natin yung SIM card natin sa dito na modem, and then syempre yung external antenna natin ililipat din natin sa ating dito na modem, na sa ganon is madetect po natin or makukuha po natin yung pinakamagandang signal. Ito mga mamin sir, ililipat na po natin yung ating
SIM na galing sa dito na modem. So ayan mga ma'am and sir, is nalipat na po natin yung SIM dito sa ating open line na modem. So ngayon is lalagyan na po natin siya ng external antenna. Yun, syempre ilalagay na natin yung kanyang power adapter. So dito mga ma'am and sir, is hintayin lang natin na magkaroon siya ng signal. So yan mga ma'am and sir, no, is meron na po siyang signal. So ang susunod po natin gagawin mga ma'am and sir is i-open po natin yung ating Huawei Manager. So yan, kung napapansin nyo mga ma'am and sir, is makikita nyo dyan yung signal natin kung lumakas ba or mahina, no? So I advise na ikot-ikutin nyo lang yung inyong poste na mayroong external antenna, and then kung sa palagay nyo is malakas na, is punta naman kayo sa speed test na app. Nang sa ganun is makikita nyo po kung ang inyong signal is malakas na. So kung sa palagay nyo is malakas na po yung inyong signal, is ililipat na po natin sa ating D2 na modem. Sa ngayon, try muna natin speed test. So first speed test natin. So yun, kung napapansin nyo mga ma'am and sir, no, napakalaking difference, no, nung ating modem na dito na walang external antenna. At syempre ang difference niya is napakalayo. Umabot po siya ng first speed test is 38.8. So second speed test mga ma'am and sir is 27. At yung kanyang upload is 7.33. So yun, masyadong malakas yung ating signal, no, kapag ginamitan po natin siya ng open line na modem. So try na po nating ilipat yung ating SIM sa ating D2 na modem mga ma'am and sir, kasi nga na-fix na natin yung ating signal na syempre nakita naman natin na lumakas yung ating signal, kaya ililipat na natin siya. So bago natin yan ilipat mga ma'am and sir, syempre kung nakatulong sa iyo itong video na to, please consider na i-subscribe itong ating YouTube channel at paki-like na rin at i-share sa ating mga kakilala na sa gamin is magkaroon sila ng idea. So lipat na po natin mga ma'am and sir yung ating SIM sa ating D2 na modem. Try natin ulit speed test, final speed test kung ganun pa rin yung ating signal na makukuha sa ating modem. Ito mga ma'am and sir, no, ililipat na po natin yung ating SIM dito sa ating D2 na modem, no? And then ito try nating mag speed test, no, kung lumakas ba itong ating D2 na modem. So ito po yung tricks mga ma'am and sir, no. Una, ulitin ko is gagamit po tayo ng open line na modem, and then pagkatapos nun is gagamit tayo ng Huawei Manager at saka speed test na app. Pag na-fix na po natin yun at saka okay na po yung signal, so ililipat na po natin yung SIM na ginagamit natin dito sa ating open line na modem. Yun po ang tricks mga ma'am and sir, no. Sana nasundan nyo po itong video na to. Sana nakatulong itong video syempre. Nang sa ganun is makatulong po, no, sa mga gustong palakasin ang kanilang mga D2 na modem. So ililipat na po natin mga ma'am and sir. So ito na po yung SIM mga ma'am and sir, no. Ililipat na po natin siya sa ating D2 na modem, no. Sana nasundan nyo po itong video mga ma'am and sir, no. Nang sa ganun is ma-apply nyo po in actual sa inyong pagsiset-up ng inyong D2 na modem. So itong D2 na modem kasi mga ma'am and sir is hindi po siya pwedeng
i-connect doon sa ating Huawei Manager kasi nga hindi po siya under ng Huawei Manager, no? Itong ating dito. While itong ating Open9 na modem is siya lang po yung pwedeng i-connect doon sa Huawei Manager. Yun po ang maganda dito, no? So dito mga sir, no, try na nating lagyan ng external antenna yung ating dito na modem, no? Kung totoo nga bang lumakas yung ating signal. So syempre mga sir is na-set up na natin yung ating signal. So ang gagawin natin, ilagay na lang natin yung external antenna. At ito palang connector mga sir. Kung mapapansin nyo is pag bumili kayo nito is pwede nyo pong ilagay yung dalawang connector ng external antenna nyo. Try natin mga sir na hindi muna lagyan itong connector, no? So ang ilalagay lang natin na external antenna is isa lang po, no? Nang sa ganun is pag nag-try kayo dyan sa inyong mga bahay is gagana pa din po kahit wala kayong connector na ginagamit or nabili. So ilagay na po natin mga sir para makita nyo po in actual na epektibo po yung ating ginawa na technique or yung ating tricks na ginagawa. So ulitin ko mga sir, kung nakatulong sa iyo itong video na to, sana paki-subscribe nitong ating YouTube channel at paki-like at paki-share sa mga ating mga kilala. Ang sa ganun is magkaroon sila ng idea kung paano palakasin ang kanilang mga modem. Yan mga sir, nalagay na po natin yung ating external antenna at saka yung ating adapter. So hintayin lang po natin na magkaroon ng signal yung ating dito na modem. So yan po mga sir, no, meron na po siyang signal. So ulitin ko mga sir, no, napaka-effective po itong technique na to or tricks na to para palakasin yung ating dito na modem. So yung nakukuha nating signal kanina mga sir dito sa ating dito na modem na wala pa pong external antenna is umabot lang po siya ng 6.5 upload speed at saka yung upload niya is 4.77 lang, no? So dito meron na siyang external antenna. So makikita po natin ang difference dito kung lumakas nga ba ang ating signal. So punta na po tayo sa speed test na app. Nang sa ganun is makikita na po natin yung kanyang signal. So ngayon pupunta naman tayo sa speed test na app. Nang sa ganun is makikita po natin kung nag-improve ba ang ating signal. So yan, yung speed test po natin mga sir, yung first speed test is wow, umabot po siya ng 22 Mbps, no? So kung napapansin natin mga sir is napakalaki po ng difference, no, nung ating dito na modem nung wala pa siyang nakalagay na external antenna, no? So I advise na maglagay po kayo ng external antenna. Ang sa ganun is mapalakas pa yung inyong mga dito modem. Yun po ang mga technique mga sir kung paano palakasin yung ating dito na modem, no? Sana nakatulong sa yung video na to mga sir. Huwag kalimutan na mag-subscribe dito sa aking YouTube channel at paki-like and paki-share nitong video na sa ganun is maraming matuto kung paano palakasin ang kanilang mga modem na dito. So hanggang dito na lang aking video mga sir. Kita-kits sa susunod na video.